friends, yung spotlight natin today ay sa kay Perajet Online Easy Loan. Easy ba talaga? So, under siya sa kay Perajet Lending Corporation at nada-download po sa iOS. At meron pa siyang rating na 4.9. Pero tingnan nga natin kung deserve niya yung stars na yon. Pero yung promise niya, maximum loanable amount daw of 20,000 pesos. Simple and fast process. Increase your limit after repayment. Super low. Low. Interest. Get your money in 3 minutes. Hindi naman money yan utang. Get your utang in 3 minutes. That is, kung makapasa ka. Bago kayo umutang dito, in case nakita nyo siya sa iOS, then, panoorin nyo muna yung video na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and today, ito na naman si Perajet yung pag-uusapan. So last time, dun sa YouTube, nagtanong-tanong ako sa inyo kung si Perajet ba ay makulit. Kung sa review niya sa iOS, kahit na meron siyang 4.9 stars, may iba hindi masaya sa loan app na to. I like to get you guys involved dito sa community natin. Kaya yun, nag-poll nga ako and 84% nagsabing yes. Makulit si Perajet. Kaya worthy ba si Perajet bigyan ng ating personal information? Kahit na-rehistrado doesn't mean na okay. Kung kayo ay nagbabalak na umutang kayo sa loan app na to, panoorin nyo muna yung video na to para makapag-decide kayo kung okay siya o hindi. So kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, subscribe na kayo dito kasi ako yung nagtatry ng loan app para sa inyo para kayo ay mas careful. Cute pa yung drama nyo, Andun pa siya sa SEC list of recorded online lending platform. Pero wag muna kayong maniwala doon. Nung napunta ako doon sa login page or kung saan magsa-start ka sa pag-create ng account, meron siyang sinasabing maximum loanable amount of 20,000 pesos. Pero syempre, magsisimula tayo. Always na talaga yan. Kapag bago tayo sa isang loan app, syempre magsisimula ka sa mababang amount. So, binigay ko yung phone number ko. Dapat may check yung I have read and agree with the privacy policy. Then click let's go. Ayun, may lumabas ng mga window. Kung itatrack ka ba niya, syempre don't allow. Ano ka ba? Gusto niya malaman yung exact location mo. Syempre, while using this app. Papadala po siya ng verification code sa number mo. Pagkatapos mong ilagay yung verification code na yan, yun. 24/7 daw yung customers. Safe and reliable, easy and fast. So 20,000 po yung maximum loanable amount, low interest, 0.05 per day. Repayment terms 91 days plus. Kaya ako napaklik ng apply now, which I advise you not to do just yet. Panoorin nyo muna yung video na to. And kung tatapusin mo yung application mo within 59, may timer siya. Mataas daw yung approval rate, 20% daw. Hihingi po siya ng personal information. How many loans do you currently have? Sasabihin niyo pa kaya yung totoo dito? How many times you borrowed money before, longest overdue, educational level, type of housing, marital status, monthly expense. Hihingi din siya ng email, work information, industry payroll period, monthly income, next pay, at yung company name, number of children, and Facebook link. Optional lang daw. Anyway, so habang nagko-continue sa application mo, tumatakbo yung timer. Sabi niya, 20% daw yung yung pass rate mo for limited period of time. 3 po yung reference na hihingin niya. At yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to is National ID, Postal ID, TIN, PhilHealth, SSS, Voter's ID, Driver's License, Passport, at UMID. Hihingi po siya ng consent na ma-access yung camera mo. Hihingi po siya ng first name, middle name, last name. Manual mo yung ilalagay dahil yung ID number mo tsaka date of birth mo, naka-capture niya na sa pag-capture ng ID mo. At hihingi siya kung saan mo gusto ipadala yung madi-disperse na loan. Bank, pero ba't mo naman ibibigay yung bank mo? E-wallet naman, either GCash, PayMaya, or GrabPay. Papasure niya kung totoo ba na doon mo ipapadala yung pera mo. So, dapat careful ka sa mga numbers na ilalagay mo. Kasi baka maligaw yung pera. Ang hirap kaya mag-dispute, guys. Ayun na, ang pinakahihintay yung part. Okay bang utangan yung loan app na to? Papakita nyo sa'yo na yung loan amount mo is 2,000. Pero huwag nyo munang i-click yung submit. Doon kayo nadadali. Dahil guys, babayaran mo to in 7 days. Scroll down ka. Huwag nyo munang i-click yung submit. Scroll down ka doon sa details of the fees. Makikita mo doon na yung matatanggap mo, 1,260 lang. Tingnan nyo muna yung magkano ba talaga yung matatanggap nyo bago kayo mag-click ng submit.
Ikakaltas niya 740, interest 91. Wow, parang ganda ng baba ng interest ha. Pero sasaksakin ka niya sa likod guys, sa taas ng service fee. Willing ka bang magbayad ng 2,090 kahit na sinabi niyang installment pa? Yung 2,000 babayaran mo naman in 7 days. Willing ka bang bayad ng 2,000 kung yung natanggap mo is 1,260 lang? Huwag niyong i-click yung submit. Take note na meron po siyang daily penalty kung hindi ka makakabayad. Guys, pinag-iisipan yung mga ganito ha. Take note na iba't ibang information kukunin niya sa inyo at sisilipin niya yung anong meron sa cellphone mo as written in the privacy agreement. Yung loan app na to gives you the option to cancel account. Pero prevention is always better than cure. Really hope na panood niyo yung buong video bago kayo nag-submit ng information niyo sa kanya kasi malay mo anong nangyayari kapag click ka ng cancel account kung talaga bang nadidelete, diba? Dapat running tayo sa mga ganito. So, ayun, kinlik ko yung cancel account. Sabi niya kung sure daw ako. Well, syempre sure ako kasi ayoko sa mga ganung mga klaseng service fees. Ibabalik ka niya dun sa first page kasi na-delete niya na daw yung account mo. I really hope na sinusuri, pinag-aaralan, kinikilatis niyo muna yung loan app bago kayo umutang dito. Because take note, aside dun sa poll natin na may mga nagsasabing nang haharas siya, doon mismo sa reviews, kung saan nakikita nyo yung 4.9 stars na yan ha, andun mismo nakalagay na yung loan app na to is makulit. Harassment, do not download this app. Wala pang do, panay na yung banta. And then, double interest. Ayan, ang babastos. On the day na mag-due ka, di man lang ako binigyan ng chance makapag-settle muna bago ako i-post sa Facebook. Nakakatakot yan. Subscribe kayo dito sa channel ko dahil ako yung magtatry ng loan app para sa inyo, para kayo may heads up at hindi muna kayo mapahamak. Pero nasa inyo yan kung uutang kayo dito o hindi. Yung mahalaga is, alam nyo yung totoong kulay ng loan app bago kayo makipagsapalaran sa mga ganito. As of today lang guys chinek ko doon sa iOS or sa App Store si Perajet po ay hindi mo na ma-search. Yung na-notice ko ay itong si Mabilis Peso Loan Philippines na under rin sa kay Perajet. At dinownload ko yung app na to at ako'y na-surprise dahil yung kanyang platform ay kamukhang-kamukha ni Perajet. Okay, parang wala siyang pinag-iba. Pangalan lang guys. Based lang to sa na-observe ko. So, kayo na yung mag-judge niyan or kayo na yung magde-decide kung okay ba sila sa inyo. Kasi ito po ay based sa aking na-observe nung sinubukan ko yung app na to. Okay? So, thank you so much for watching this video. I will see you on my next vlog. Bye!